Kung nababasa ninyo yung mga post sa social media ngayon, meron daw isang top PBA import ang papalitan na at hindi na raw kasi nagugustuhan nung team yung ginagawa nito na palagi na lamang daw na nagpupuyat at good time lang ang hinahabol. Okay naman daw ang nilalaro ng nasabing import pero mukhang papauwi na rin daw ang nasabing player. Hindi naman to pinapangalanan kung sino pero base do sa mga comments na lumalabas baka daw ang tinutukoy dito ay si Robert Apsio ng Blackwater Bossing. Posible raw na ito na talaga yung papauwiing import lalo na at bago ang kanilang coach na si Pat Aquino. Baka magkaroon daw ng major changes dito sa lineup ng Blackwater. Hindi natin maialis yung posibilidad na meron rin ibang import na baka umuwi dahil kung maaalala ninyo nung yung pinost ni Snow kamakailan lang na sinabi niya na si Bol daw yung import na malapit na umuwi dahil ayaw ng physical na laro. Pero ang nangyari, ang umuwi pala ay itong si Justin Pato ng San Miguel. Pero hindi natin siyempre maialis yung posibilidad na baka itong si Bol ay biglang umuwi. Pero so far, ang sabi ni Coach Jot Reyes, coachable naman ang nasabing player at wala siyang nakikitang problema. So tignan natin kung anong mangyayari dito. Pero kung sakasakali nga na itong si Apsio pauwiin, walang magugulat dyan dahil syempre nag-i-struggle ngayon ng Blackwater Bossing kaya magkakaroon ng coaching changes dyan, hindi na ikagugulat ng kahit sino. At alam naman natin na magiging matindi yung pagbabago sa Blackwater dahil ang balita gusto raw talaga ni Pat Aquino na ito'y maging isang contender. Kung itong si Bol ang uuwi, aba syempre malaking balita yan dahil siya ang leading contender sa best import ngayon at alam naman natin na kung paano nag-iba ang laro ng TNT dahil sa kanya. Kung uuwi si Bol malaking dagok yan sa TNT pero sa ngayon daw mukhang gagawin nila ang lahat para ito'y manatili sa lineup nila. Meron daw dalawang players ng Converge Fiber Access ang balak i-trade ngayon ng management para maayos yung sitwasyon dito sa kanilang team dahil mukhang kinakailangan daw na mabawasan yung kanilang roster at maayos yung rotation. Kabilang daw dun sa tinatawag na pagbabago ngayon dito ay baka daw i-trade na itong si MJ Garcia pati na rin si Kurt Rayson, yung mahusay na guard na nakuha nila sa Meralco Bulls. Magkakaroon daw ng mga major movement dito sa Converge kapag hindi pa nag-improve yung kanilang performance. So si Garcia at si Rayson kabilang daw sa mga guards na po pwedeng ma-trade. Of course, alam na natin yung kay Stockton, matagal na napapabalita din yan. So meron daw talagang mga players ngayon dito sa Converge Fiber Access na babaguhin ang sitwasyon o maaalis na doon sa team. Kung sa bagay, hindi naman nakapagtataka yan dahil maraming mga pagbabago daw na mangyayari ngayon dito sa Fiber Access lalo na at kahit nanalo sila kontra sa Titan Ultra, hindi pa rin masyadong kontento management dahil alam naman nila na nag-i-struggle yung team talaga. At kapag itong Titan Ultra naman kasi, mas mahina talaga yung lineup niya, sabi nga nila. At hindi nakapagtataka na nanalo Converge. Kasi pagdating naman sa mga top teams katulad ng TNT at Ginebra at iba pa, nahihirapan talaga ang Fiber Access. Kaya nga ngayon, mukhang kinakailangan daw talaga ng major changes dito. At yun nga pag-trade sa ilang players nila na hindi naman nagagamit. Yun daw ang kanilang babaguhin ngayon. Kaya naman wala tayong nakikitang nakagugulat dito sa report na yun dahil syempre itong Converge gusto na manalo ng kampyonato. Walang duda na yun talaga ang kanilang goal dahil kung titignan naman natin yung lineup na inassemble nitong Converge Fiber Access, abay pang championship caliber talaga yan. Kaya hindi na nakapagtataka na itong Converge ay magkakaroon ng major changes dito sa kanilang roster. Kung matuloy man yan, huwag na tayong magulat dahil syempre matindi talaga yung plano ng management dito. Ang San Miguel Beermen daw ngayon ay kinakausap itong Phoenix Fuel Masters dahil sa isang posibleng trade kung saan gusto raw makuha ng San Miguel itong si Kai Balungay. Kung hindi naman daw ito matutuloy, baka naman si Cade Flores ang kunin ng San Miguel. Pero ang priority daw nila ay itong si Kai Balungay. Dahil mukhang meron daw mga players sa Phoenix ngayon na gusto nang umalis. At ang San Miguel ay interesado na makuha ang mga nabanggit kabilang na nga itong 6'8 forward ng Phoenix. Kung sakaling ito ay matuloy, hindi naman tayo magugulat, no? Dahil base doon sa mga lumalabas na reports, dito raw sa Phoenix ay nagkakagulo at nagkakawatak-watak na dahil dito sa hindi magkasundo ang management nila. Meron daw mga nasa management ngayon na hindi gusto yung mga personnel na inilagay ng mga bagong upo. Para bang nahahati yung management ng Phoenix. Yung one part ng management ay hindi pabor doon sa ginagawa ng kabilang parte.
Kaya yung dalawang kampo nag-aaway ngayon at yung ibang players ay gusto na raw umalis. Kaya nga itong si Kai Balungay ay kabilang daw doon sa mga players na gusto nang umalis. At ang San Miguel naman ay gustong mag-take advantage dito at kunin ang nasabing player. Ipapalit daw ng SMB itong si JM Calma kapalit nitong si Kai Balungay. Tignan natin kung papayag ang Phoenix Fuel Masters dyan. Pero ang maliwanag, ito raw SMB ngayon ay gusto na lumakas yung lineup nila at yung pagkuha dito kay Kai Balungay ang isa sa nakikita nila na magiging hakbang para ito'y matuloy. Kaya nga itong San Miguel talaga, hindi ako magugulat kung iyan ay gagawin nila. At syempre alam naman natin na itong SMB talagang matindi yan pagdating dito sa pag-prepare at pagkuha ng mga players. At yung JM Calma for Kai Balungay trade ang isa lamang daw dito sa kanilang binabalak. Pero sa panig naman ng Phoenix, ang priority daw nila ngayon ay maayos yung sitwasyon doon sa management nila dahil mukha daw na baka nagkakawatak-watak na ang nabanggit na team dahil doon sa mga issues dito. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, mukhang ready na raw itong si Coach Tim Cone na pakawalan yung ibang players niya na hindi naman nagagamit katulad nitong si John Abis, itong si Raymond Aguilar, pati na yung kanilang sophomore player na si Sunny Steele. Mukhang yan daw yung pakakawalan nila para makuha yung draft pick ng Titan Ultra o kaya naman yung draft pick ng Phoenix Fuel Masters na biglang sumadsad ang laro. Mukhang seryoso raw si Coach Tim Cone dito sa gagawin niyang build-up para sa future ng Barangay Ginebra. At yan ang dahilan kung ba't ready siya na makipag-usap at magbitaw o magbitiw ng mga ibang players. Sa ngayon kasi, mas maganda naman ang nilalaro ng Ginebra, no? Pero mukhang gusto ni Coach Tim Cone na masiguro na sa future, magiging mas maganda o masabihin na natin na mas consistent yung papakita ng Ginebra. Kaya willing siya na mag-release ng mga players na hindi naman talaga nagiging parte ng kanyang rotation. Yan daw yung talagang seryosong pinag-uusapan nga ng management at willing naman daw yung management na pakawalan nga yung ibang players lalo na kung ito naman ay hindi talaga nagagamit at mas mabibigyan ng oportunidad sila magpakita kung sila maglalaro sa ibang koponan. Kaya nga ito daw talaga ay masinsinan yung usapan na nangyayari ngayon dito sa management ng Ginebra pati na ng Phoenix at Titan Ultra. So parang ang gusto ng Ginebra ay kumuha ng maraming mga first round draft picks para naman makapag-develop sila ng mga talent na magagamit nila dito sa kanilang lineup. At yan talaga ay hindi naman ikakagugulat ng iba. Dahil dito nga sa Ginebra, mabilis yung turnover ng talent yan. Dahil gusto ni Coach Tim Cone, palagi may mga bagong players na magagamit para hindi kaagad tumatanda yung team niya at meron siyang mga bagong players na magagamit kaagad. At yan naman talaga ang gustong siguraduhin ng Barangay Ginebra na lagi sila na magiging championship contender sa ilalim nitong si Coach Tim Cone at talaga namang magiging mas maganda yung kalalabasan ng laro ng pinakapopular na team dito talaga sa PBA sa ngayon. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, si Michael D, si Anthony Alon, Monde Guzman, si Donel Santiago, Joseph Pineda, binabati din natin si Ronald Berbosidad, RG Bueno, Malyari Mascarinas, Katsakino Dukusin, Monde Guzman at ang iba pa.